وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Unang-una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa dakilang Diyos, dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. So, ang isang Muslim, ang tunay na Muslim, lagi niyang pinapasalamatan ang dakilang Diyos. Dahil ang biyaya na ipinagkaloob sa Kanya, ito ay kabilang sa mga awa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob sa Kanya. So, lahat ng biyaya nakikita man o nararamdaman ng sarili, ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paggising mo sa umaga, ang iyong pandinig, ang iyong paningin, ang lahat-lahat na ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, ang konting mensahe para sa ating lahat, ito ay kahalagahan ng Tauhid, the importance of Tauhid. Kahalagahan ng Tauhid. Ano ba ang ibig sabihin ng Tauhid? Kung sa wikang Arabo, sabi ng mga Arabo, ito ay mula sa kalima wahhada yuwahhidu tauhidan. Ito ay hindi ka gagawa ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang Tauhid is the purpose of Muslim's life. Ito ang ating layunin. Bakit tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at Kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ito ay matibay na sapat na dalil, basihan, na tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging Kanyang alipin at sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. So sinabi niya sa surat Adh-Dhariyah, and I did not create the jinn and mankind except to worship me. So yun. So ang concept ng Tauhid, the concept of Tauhid is so important that Allah subhanahu wa ta'ala sent many messengers and prophets. Dahil sa Tauhid, nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng Kanyang mga sugo. Alam nyo ba, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kanan nasu ummatan wahida. Mula kay Adan hanggang kay Nuh alayhi salam, ang lahat ng mga tao ay nasa Tauhid. Sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Sabi ng mga mufassirin, ang mga mufassirun, kanan nasu ummatan wahida ay min ahdi Adam, min Adam alayhi salam ila Nuh alayhi salam. Kulluhum ala Tauhid. Lahat sila ay sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagtatambal sa mga panahon na yon. Walang mga santo, walang mga statue, wala. Lahat sila ay sumasamba sa nag-iisang Diyos. Ngunit, sa panahon ni Nuh alayhi salam, alam nyo anong nangyari? Dahil may mga mabubuting lalaki, mabubuting mga tao, na nung namatay sila, ang ginawa ng Shaitan ay pumunta sa mga henerasyon na yon at sinabi nila, bakit hindi kayo gumawa ng statwa na upang upang maaalala ninyo ang inyong mga ninuno. So ang ginawa ng mga taong yun, gumawa sila ng statwa upang maalala nila ang kanilang mga ninuno dahil ang mga taong ito ay mga mabubuti, mga salihun. So dumaan ang mga henerasyon, dumaan ang mga taon, ilang taon ang dumaan, libo-libo, siguro mga 100 years, bumalik ang Shaitan. Siyempre yung mga ninuno, yung mga tatay, namatay na, tapos yung pumalit yung mga anak.
So bumalik ang mga syaitan sa kanila at sinabi, hindi nyo ba alam na ang inyong mga ninuno ay sinasamba nila ang mga statwang ito? So doon nagsimula ang shirk. So ang ginawa ng mga huling henerasyon, sinamba nila ang mga statwang ito. At doon na nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang propeta. So dito nagsimula ang shirk. So lahat ang layunin ng mga propeta at mga mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tauhid. Upang sambahin ang nag-iisang Allah, nag-iisang Diyos. So mula kay Nuh alayhi salam hanggang kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So yun, all of whom came with the same message. Allah says, and we certainly sent into every nation a messenger saying, worship Allah and avoid takut. So, sambahin ninyo, ang ibig sabihin, sambahin ninyo ang nag-iisang Diyos at huwag kayong sumamba maliban sa Kanya. So, ito yung concept ng tauhid. So, the word takut means anything worship other than Allah. This could be people, money, idols, stones, animal, trees, and etc. Lahat ng mga sinasamba maliban sa Diyos tulad ng mga bato, santo, mga puno, mga tawag dito, makbara, anong tawag dito? Yung libingan, ito ay kabilang sa mga takot na ipinagbabawal ng dakilang Diyos. Dakilang Allah. Huwag niyong sambahin yan. Bakit? Makakakuha ka ba ng benefit sa kanila? Hindi. Kung ikaw ay humihiling, kanino ka humihiling? Sa Allah. Humingi ka kay Allah, magdua ka kay Allah, humingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. If a person worship any other being besides Allah, even though he may also believe in Allah, this is known as shirk and it is the opposite of tawhid. Ito yung malupit. Kahit na ikaw ay sinasabi mong ako ay Muslim, pero humihingi ka ng humihiling ka maliban sa Allah, ito ay kabilang pa rin sa mga shirk. So, ito nangyayari. Bakit? Kasi sa mga, dito sa Saudi, alhamdulillah, bilalut tawhid. Walang gumagawa ng ganyan, walang pumupunta sa mga libingan na, ya maulay, sabi niya, o aking mga ninuno, aking tatay, bigyan mo kami ng strength, bigyan mo kami ng lakas, turuan mo kami ganito, ganyan. Dito sa mamlaka sa Saudi, wala. Pero sa atin sa Pilipinas, marami. Kahit mga Muslim. Sinasabi nila, pangalan ko si Muhammad, pangalan ko si Fatima. Pero alam nyo anong ginagawa nila? Pag sila ay humihingi ng tulong, hindi nila tinataas ang kanilang kamay kay Allah. Sila ay pumunta sa mga libingan. At doon sila nagsasabi hinihingi nila ang kanilang mga kailangan. Sabi niya, tulungan mo ako sa aking mga utang, tulungan mo ako sa aking mga problema. Parang, subhanallah. So ito, kahit sinasabi mong Muslim ka, kapag ginawa mo ito ay kabilang sa shirk. Na kung saan, hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gumagawa ng ganito. Ang nagtatambal sa Kanya. So, the importance of Tawheed can be seen in the hadith narrated by Anas, where Allah's messenger, peace be upon him, said that Allah says, O son of Adam. So sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hadithul Qudsi, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu ala ma kana fik, wala ubali. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama, thumma laqitani walam tushrik bi shay'a ghafartu ala ma kana mink wala ubali aw afik wala ubali. So ang kalagan ng tauhid sinabi ng Allah sa hadithul Qudsi. Sabi niya, o anak ni Adan, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at ang dami ng iyong kasalanan na aabot sa langit, at ikaw ay namatay na ikaw ay hindi nakapag-shirk, nakapagtambal sa akin, papatawarin ko ang iyong kasalanan. So tingnan nyo mga kapatid, kahit anong kasalanan ng isang tao, lahat, maliban sa shirk, pagdating sa kabilang buhay, ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit pa ito ay aabot sa langit. Sa sobrang dami ng kasalanan, ibig sabihin nun, sa sobrang dami ng iyong kasalanan, kapag ikaw ay namatay at hindi ka nakapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala,
papatawarin ni Allah ang iyong mga kasalanan. So kanyang binanggit, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ito ay ayah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang nagtambal sa akin, hindi ko patatawarin. Ngunit ang ibang mga kasalanan ay tahta masyiatillah. Kaya niyang patawarin sa kabilang buhay. Kung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na patatawarin sa kanyang mga kasalanan, malalaking kasalanan, maliban sa shirk, yun ay nasa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So itong hadith na ito ay naiulat ni Imam At-Tirmidhi. So this hadith explains the great benefit of having tawhid. So tinuruan tayo kung gaano kalaki ang tawhid. Allah has promised to forgive those people who die whilst believing or worshiping only Allah. This means that all those people who have tawhid will go to paradise. Makakapasok ng paraiso. However, innovations in religious acts and major sins can be decrease the quality of a person belief in tawhid. So yun. Those people who do not worship only Allah will go to the hellfire. Sino man ang magtambal sa Allah, makakapasok ng impyerno. Allah says in the Quran, indeed Allah does not forgive association with Him, but He forgives what is less than that for whom He wills. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So, the sign of Tawheed in Allah's creation. Kanyang sinabi, Allah cannot be seen, hindi natin nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala. However, there are many signs that show that He exists. Hindi natin nakikita, pero maraming mga palatandaan na may nag-iisang Diyos. Kanyang sinabi, those signs are present within the human body, sa ating mga sarili, ating mga mata, ating mga pandinig, mga tainga. Lahat ito ay palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong Diyos. On the earth and in everything else, in the Quran, Allah tells people to think about what He has created and how this proves His oneness. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Sinabi ng Allah, itong malapit nitong kahulugan, then do they not look at the camels, how they are created? And at the sky, how it is raised? And at the mountains, how they are erected? And at the earth, how it is spread out? So, Surah Al-Ghashiyah, indeed, in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of the night and the day are signs for those who understanding. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nar la ayat. Ang araw at saka ang gabi, ito ay mula sa palatandaan na mayroon nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin. So, if people were to think carefully about the creation, they would know that Allah subhanahu wa ta'ala could have created everything. Those who commit shirk by worshiping other than Allah reject all the sign around them. So mga taong nagtatambal, parang hindi nila iniisip na ang mga puno, ang mga bato, ang mga langit, ang mga camels, lahat-lahat ay hindi ito kabilang sa mga palatandaan. Yun ang mga tao, hindi nila iniisip na walang Diyos o walang nag-iisang Diyos. So dito sila nagkamali mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, indeed, Allah has forbidden hell for the person who testify that there is nothing worthy of worship except Allah, seeking by this the al-wajh of Allah subhanahu wa ta'ala. So, man shahida anna Allah la ilaha illallah dakhala al-jannah. So, tayo, alam nyo ba yung mga bagong pasok na Muslim, yung mga may nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi, isang Hudyo, batang Hudyo, kana yakdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tinutulungan niyang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, parang lahat ng mga pangangailangan siya ay tumutulong sa propeta sallallahu. Siya ay Yahudi pa noon. Falamma hadarahu al-wafa, nung
siya ay bata pa at dumating sa kanya ang kamatayan, binisita siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Binisita ng propeta, malapit nang mamatay. Ano ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, "Gulam, qul la ilaha illallah." Yahudi, Hudyo, hindi pa nakapag-Muslim. Hindi pa nakapag-Muslim. Pero yun lang advice ng propeta, "Ya gulam, qul la ilaha illallah." O sabi niya, baka sabi natilyo, bata, sabi ganun. Sabihin mo lang, "La ilaha illallah." At tumingin ang batang yun sa kanyang tatay. Parang humihingi siya ng permission. Sabi niya, "Ano kaya? Gagawin ko na to, magsasyahada na ako." Sabi niya, pag time na para. Sabi ng bata, tumingin sa kanyang tatay ganun. So, sabi ng tatay, parang ang reaction ng tatay, parang sabi niya, "Gawin mo na kung anong pinag-uutos ng propeta." So, anong ginawa ng bata? Sabi niya, "La ilaha illallah," at siya ay namatay. Subhanallah. So, anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Inutusan niya ang kanyang mga sahaba, sabi niya, hugasan niyo ang inyong mga kapatid. Hugasan na ninyo ang inyong kapatid. So, ibig sabihin, ang pagsasyahada niya ng la ilaha illallah ay nagiging siya ay tunay na Muslim na. So, tingnan nyo, hindi siya nakagawa, hindi siya nakapagsala, hindi siya nakapagzaka, o nakagawa ng mga kabutihan nung siya ay bagong pasok sa Islam at namatay, nakapagsyahada at sabi ng propeta, hugasan nyo ang inyong kapatid. Dahil siya ay tunay na Muslim. Siya ay Muslim na. So, yun ang dahilan kung bakit siya nakapasok ng paraiso, siya ay dating Hudyo. So, ito yung kahalagahan ng tauhid sa mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, these are only a few examples of the sign of tauhid from the Quran and Sunnah. Tauhid is the difference between those who believe in Allah and those who disbelieve in Him. If something is important in Islam, there will be many proofs to support it. Also, if it is important, it will be very easy to understand. For this reason, the concept of Tawheed is so clear, the young, the old, those who cannot write and those who cannot read understand it. Allah proves His oneness in the Quran by mentioning that He has created everything for this reason. So, Allah tells people not to worship any other. Those who do will be punished in hell. So, yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Isra. So, yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pang benefits pero nakonsumo na yung mga mahabang oras. Sana may natutunan tayong aral doon at sana ay hilingan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala tayo ay mamamatay na ang huling bigkas ng ating dila ay la ilaha illallah. Dahil yun, ito ang pinakamainam sa lahat. Huwag nyong gawing basihan yung mga taong namatay na sila ay nasa sujud. Huwag nyong gawing basihan ng mga tao na namatay sila nagbabasa ng Quran. Alam nyo, si Propeta sallallahu alaihi wasallam namatay siya nasa kama at nasa dibdib ni Aisha radiyallahu an. Si Abu Bakar radiyallahu an, namatay siya nasa itaas ng kama. Si Khalid ibn al-Walid, Saifullah al-Maslul, namatay siya nasa taas ng kama. Nakapag-jihad, ilang gazawat, hundreds. Na-open niya yung maraming mga, siya ay namatay sa taas ng kama. Hindi basihan na tayo ay mamatay na tayo ay nakasujud. Tawag dito? Tirapa sa Allah subhanahu. Hindi yan basihan. Ang basihan natin dito, tayo ay mamamatay na ang huling sasabihin natin, la ilaha illallah, at hindi tayo makakapagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinakamainam na kamatayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So hilingan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mamamatay doon. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Paumanhin.